Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po muna natin ang Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Tayo po ay makakaupo na. And tayo po ay panandaliang manalangin. Hallelujah. Riba mashikarala brayande. The Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of the sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord. Panginoon, dakila ka, tunay ka, tapat. Thank you, O God. Hallelujah. For the victory of tonight. Salamat, Panginoon, sa mensahe mo na ituturo mo sa amin ngayong gabi. Lord, hayaan mo na lahat ng nauuhaw, hallelujah, ay punuin mo ngayong gabi. Fill again the lamp, Panginoon, the oil, hallelujah, in the name of Jesus. And lit the fire of the Holy Ghost sa aming mga buhay, hallelujah. Nalalabas kami, Panginoon, dito na punong-puno, filled with the Holy Spirit, empowered, strengthened, hallelujah, anointed with your word, hallelujah, to go and preach the gospel, O God, and to serve our purpose. Lord, katagpuin mo ang mga panalangin ng iyong mga anak na naririto, O God. At salamat, Panginoon, ikaw ang aming marinig ngayong gabi. To God be all the glory in Jesus' mighty name. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Sabihin mo muna sa katabi mo, you are special. Amen. Kasi sabi ni Pastor Alani, kapag may mark of the Holy Spirit, you are special. Amen. Pero sa amin nila Ate Dan, nila Princess, kami ay extra special. Amen. Dahil may mark sa buhay. Amen. Amen. Pinangiti ko lang po kayo. Amen. So praise the Lord. Ang ating pong topic for this month is the Spirit of the Lord in me. Sabihin mo, the Spirit of the Lord in me. Amen. So dun po sa binasa natin kanina, the parable of the wise and foolish virgin. Amen. Sino po doon ang nakaka-relate pagdating sa pag-aantay? Amen, Sister Ains, makikilabas po ng ating picture. Pwede na po doon. Amen. So, meron doong 5 wise virgin at meron ding 5 foolish virgin. Amen. Pareho silang may inaantay. Sino dito ang may inaantay na groom? Amen. Nag-aantay ng answered prayer. Nag-aantay ng bonus, ng salary increment. Amen. Lahat ng nag-amen, natatanggap na nila ang lahat ng katugunan ng kanilang panalangin, salvation ng kanilang family. Amen. Sinong nag-aantay dito ng trabaho na may mataas na sahod? May 2 days off. Amen. Sino nag-aantay dito ng driving license at car? Bahay at lupa. Amen. Hallelujah. Higit sa lahat, yung fulfillment ng word ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. So praise the Lord. So lahat tayo ay may inaantay. Tama po ba? Amen. At kagaya nitong mga nag-aantay nito, it's either we are wise or foolish. But let's always choose to be the wise. Amen. Sabi Actually, ang explanation sa Bible about wise, those who have fear in the Lord. Amen? So itong mga wise na to, amen, nakaranas sila, nag-aantay sila, nakaranas din silang mapagod. Amen? Nakaranas sila siguro ng takot. Amen? Di ba minsan pag nag-aantay tayo, minsan ang daming worries and fears na pumapasok sa isip natin, darating pa ba siya? Darating pa ba talaga yung pinag-aantay ko? Minsan kasi naiisip natin yung mga ganong worries and fear dahil sa minsan kakulangan na nakikita ng mata natin sa resources natin. Nakakalimutan natin yung talagang source ng resources natin. Naalala niyo ba si Peter? Yung pinakita ni Pastor doon nung preaching niya, yung naglakad sa tubig. How his faith allowed him to walk on water. And how his fear made him sink sa tubig. Amen. Pero alam niyo po ba, may klase ng fear that produces faith. At yan po ang topic natin for tonight. Amen. The fear of the Lord. Amen. Kung si Pastora nag-start doon sa the Spirit of the Lord, na binanggit niya yung tungkol doon sa 7 spirits, doon sa verse natin na Isaiah
11:2. Doon naman ako sa fear of the Lord, yung kahuli-hulian doon sa 7 spirit. Amen. So, the fear of the Lord, ito yung klase ng faith that produces faith. So, ngayong gabi, bakit ba gustong malaman natin ang tungkol sa fear of the Lord? What is fear of the Lord and what are the significance of fear of the Lord sa ating buhay? So, alamin natin, what is fear of the Lord? Sabi diyan, go ahead. A healthy respect of God's authority which produces obedience and loyalty to the Lord. Amen. Ito pala irespeto mo sa Diyos. Amen. Na ina-acknowledge mo yung authority niya sa buhay mo. Amen. Yung hindi mo lang siya ini-ignore. You acknowledge Him in your life and it will help you to be an obedient child of God. Amen. And another po, ang fear of the Lord doesn't mean being scared of God. Dati talaga nagugulan ako nung nakarang buwan, pero talagang tinuturo ng Lord, ano nga ba ang fear of the Lord? So, hindi ka pala natatakot sa Lord. Magkaiba pala ang fear of the Lord sa scared of the Lord. So, sa next slide pa, si Syra. So, malalaman natin dyan ang kaibahan. Scared of the Lord means it makes you hide from God. Amen? Naalala niyo ba si Adam in Genesis chapter 3? Amen? Next slide please. Amen? Makikita mo doon, ito yung parte kung saan nagkasala sila sa Panginoon. At dahil narinig ni Adam and Eve na parating yung Panginoon sa Garden of Eden, ay natakot sila. That is the scared of God. Amen? Yung natakot siya sa presensya ng Panginoon. Bakit? Kasi alam niyang may kasalanan siya. Amen? So, Adam hid from the Lord. So, kung yan ang scared of God, ano naman ang fear of the Lord? Sis Aina, fear of the Lord makes you hide in God. Amen. Do you remember Moses? Sa mga Bible reader, alam kong naalala niyo to. Amen? So, let's take the next slide. Amen. In Exodus chapter 20, verse 18 to 21, kung saan nagsalita ang Panginoon, wherein there are thunderings, there are lightnings, flashes, sounds of a trumpet. Amen. Yung mga tao doon na hindi totally nakakakilala sa Panginoon, they were being scared of God. Pero itong si Moses, amen, because he have a great respect sa Panginoon, kilala niya ang Panginoon, amen. Kung the people stood afar off, si Moses naman drew near to the thick darkness where God was. Amen. Di ba ganyan po tayo, amen? Mas gusto mo sa presensya ng Panginoon. You have that kind of desire na ang gusto mo sa presensya ng Lord. Kaya ka nga naririto, tama? Amen. So, next slide please. Amen. So, kung ang scared of the Lord ay makes you hide from God and fear of the Lord makes you hide in God, scared of the Lord is being afraid of being near to God, while fear of the Lord being afraid of being away from God. And scared of the Lord pushes you away from God, while fear of the Lord drives you close to God. Amen. Kapag pala may great respect, may reverence ka sa Panginoon, may paggalang ka, yung desire mo, mas lalo mong napapalapit ang puso mo sa Panginoon. Amen. So, familiar ba kayo sa takosa? Malimit ko itong naririnig kay Pastor Don. Amen. So yung mga ayaw daw po na gawin ng asawang babae ay ginagawa ng mga asawang lalaki. Amen. At actually, alam ko, mga husband, you are not scared of your wife, tama? But you have that fear, that kind of respect sa inyong mga asawa dahil mahal niyo siya. And all the husband here say, Amen. So, ganyan nagmamahal yung ating mga husband sa wife. Kasi, amen, may ganun silang respect. Amen. So, ganun din tayo sa Panginoon. Ayaw mong gawin yung alam mong hindi kakalugod ng Lord, tama? And gusto mong gawin yung mga bagay na pinapagawa niya. Amen. So, amen. So, ngayon, ask yourself, amen, do I have this kind of fear of the Lord?
Sumagot po ba ang sarili nyo? Amen. So, ito pong fear of the Lord, amen, ay being aware. Yung pangatlong definition niya, awareness in the presence of God. Amen. Sino pong nakakaalala pa nung EGR natin? Amen. Amen. Yung presensya ng Lord na talagang ayaw mo nang umalis doon. Doon ka naging mas aware sa presensya ng Lord kasi babad na babad ka sa Panginoon. Bakit? Kapag pala aware ka na may presence ng Lord araw-araw sa buhay mo, you are strengthened, you are empowered, higit sa lahat, you have the fire of the Holy Spirit. At yan yung unang significance ng fear of the Lord. Number 1 is, you will have the fire of the Holy Spirit. Ang pagkakaroon po ng Holy Spirit ay desire ng Panginoon para sa atin. Pero yung patuloy na magkakaroon ng fire, yon ay decision na natin. Amen? Amen. Sorry po. So number 1, fire of the Holy Spirit. Sabi doon sa definition natin ng fire of the Holy Spirit, ano sabi dyan? It is a beautiful picture. Basahin niyo po. 1 to go. It's a beautiful picture of how God imparts His presence upon us to equip us and dress us for His kingdom. Amen. Praise the Lord. So ito pala yung impartation ng presensya ng Lord sa atin na nag-equip sa atin para gawin at i-serve yung purpose natin in life. Amen. So, every time you have fear of the Lord, you have the fire of the Holy Spirit. Amen. Sa tuwing ina-acknowledge mo yung presensya ng Lord sa buhay mo, amen, palagi kang na-empower ng Holy Spirit, na ina-acknowledge mo yung presensya ng Holy Spirit sa buhay mo. Sabi nga ni Sister Max, ang lagi mong agenda ay laging inuuna mo ang Panginoon. Amen. Do you remember the nung Pentecost time, amen, in the book of Acts, kung saan the fire of the Holy Spirit ay nag-empower sa kanila to speak in tongue. At kung saan sila dinala nun, preaching the gospel to all nations. Kaya nakarating ang gospel sa iyo at sa akin. Amen. Dahil merong na on fire ng Holy Spirit, merong nagpa-equip sa Panginoon at magpagamit for His kingdom. Amen. And another definition for the fire of the Holy Spirit, burning passion that moves you to move forward and serve your purpose in life, aligning us with God's will. Amen. Do you still have that burning passion in your heart right now? Yung hindi ka lang nagpunta dahil nakasanayan mo lang, pero dahil sobrang nai-eager ka na magpunta sa presensya ng Lord. Amen. Ang gusto ng Lord ay mainit tayo sa Kanya. Ayaw ng Lord ng lukewarm. Amen. Ang gusto ng Lord, kagaya ng mga wise virgin, na yung kanilang apoy ay nananatiling may apoy. Bakit? May extra oil. Do you still have the extra oil? Ano po ba yung extra oil? Yun po yung ating obedience sa salita ng Lord. Amen. So let's continue. Example niyan, si Prophet Jeremiah. Naalala niyo ba tong verse na to? Next slide, please. Sabi ni Jeremiah, "But if I say, I will not mention His word or speak any more in His name." Kayo po magbasa, His word. 1 to go. His word is in my heart like a fire shut up in my bones. I am weary of holding it in. Indeed, I cannot. Like a fire shut up in my bones, I want the world to know You are God. So si Jeremiah pala yung unang kumanta ng Like a Fire, shut up in my bones. Amen. So ganun pala ang salita ng Lord kay Jeremiah. Parang apoy na talagang pinupush na kahit
pinipigila ka, parang ayaw niya na, napapagod na siya, na gusto niya na tumigil, pero palaging mas powerful ang Word of God sa buhay niya. Amen? Ganon din yung Word of God na palagi mong naririnig sa buhay mo. Like a fire that will keep you to push, to move further, to obey Him sa lahat ng pinapagawa ng Panginoon. Amen. Hindi kahayaan ng Lord na manglamig. Amen. So, ang apoy, sa pagkakaalam ko po, ay hindi nananatiling palaging may apoy kung walang nagkagatong, o kaya gas, o kaya ano pa? Oil. Amen. So, intentional po pala yun. Inaalagaan. Kung gusto mong manatili yung fire mo kay Lord, it's your part. It's our part. Amen? Napanatilihin ang apoy na buhay, umiilaw. Kagaya ng wise woman. Amen? They have extra oil. Amen? So, paano nga ba magkaroon ng extra oil? Next slide, please. In 1 Thessalonians 5:19, basahin niyo po. Do not quench the Holy Spirit. In other translation, ang sabi doon, do not quench the fire of the Holy Spirit. Ano ba yung ibig sabihin ng quench? Sabi dyan, comes from the Greek word, sphenumi, which means extinguish. Pinapatay pala, huwag mo palang papatayin yung apoy ng Holy Spirit sa buhay mo. Next slide. How do we quench or extinguish the fire of the Holy Spirit in our life? Number 1, ang sabi dyan, when we keep missing our devotion to the Word of God. So congratulations po sa mga nagsimula ng daily devotion kahapon at sa mga magpapatuloy pa. Ang gusto ng Lord, kung gusto mong manatili ang apoy sa buhay mo, sa puso mo, keep your daily devotion. Keep meditating on the Word of God day and night. So kapag pala nagmi-miss tayo, parang pinapatay, tayo mismo yung nagiging dahilan kung ba't namamatay yung apoy natin. Yung excitement natin pagdating sa presensya ng Lord. Ang Lord hindi yan lumalayo. Amen? Di ba kapag nagdadrive kayo, pag binitawan niyo yung gas, dahan-dahan siyang bumabagal. Titigil yan. So kapag pala, wala kang part, ang part mo doon, ikaw yung mag-aapak sa gas. Amen? Tama? So, at saka ang part mo doon na sa driver, keep na may gas yung sasakyan mo. Kasi or else, magiging baliwala yung car na meron ka. Amen. So another is, when we avoid the moments when God wants to pour out His power through you. Kapag pinapapunta ka, tinatawag ka ng pastor sa harapan, o kaya tinatawag ka sa mga gawain, but you keep on avoiding. Sabi mo, pagod ako, masakit katawan ko, pagod ako sa work. Amen? Lahat tayo nakakaranas ng maraming pagod sa work. Pero, tandaan nyo that the joy of the Lord is our strength. Let the Word of God yung maging kalakasan natin. Amen. Alam niyo ba, sa tuwing pinipili ko, nararanasan ko din naman yung pagod, yung overtime, pero sa tuwing pinipili kong pumunta sa gawain ng Lord, lagi akong nagpapasalamat kasi doon ako nagpunta. Kasi nai-strengthen tayo, hindi lang physically, kundi spiritually, at nagkakaroon ng joy from within. Amen. Yung hindi kayang ibigay ng kama mo, hindi kayang ibigay ng mga pagkain sa fast food, kayang-kayang ibigay sa'yo ng Panginoon. Basta pumunta ka kapag tinatawag ka niya. Ang Panginoon nagsasalita yan. Tama po ba? Amen. And also, we quench the fire of the Holy Spirit when we ignore God's voice, which He commands through His Word. Napapatay pala natin yung fire natin sa fire of the Holy Spirit natin kapag hindi tayo nag-o-obey kay Lord. Anak, sharean mo yun. Ayoko, Lord, parang ano naman parang mataray siya. So, obey. Kasi sa tuwing may ino-obey ka sa Panginoon, may nile-level up sa'yo ang Lord. At yung fire mo, yung fire of the Holy Spirit in you, hindi mamamatay. So, it's our part to maintain its burning and on fire.
Amen. So, have the fear of the Lord. Amen? Sabi sa, next slide please, sabi sa Proverbs 9:10. Basahin niyo po, 1 to go. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the Holy One is understanding. Amen. So, the fear of the Lord pala ang beginning of wisdom. Sino dito ang may gusto ng wisdom from the Lord? Amen. Kasi sabi sa James, kung sino man daw pong kailangan ng wisdom, ask it to God and He will give it to you. Amen. So, ang kailangan lang pala natin, may reverence tayo sa Lord. Amen. We respect Him. We have the fear of the Lord. For us to have, number 2, extraordinary wisdom. Amen. Ang sarap naman, extraordinary, hindi lang basta wisdom. Amen. What is extraordinary wisdom? It enables you to make good judgment and legal decision and to have the ability to execute plans. Hindi ka lang niya tuturuan ng tamang pagdedesisyon sa buhay, tutulungan ka pa niya kung paano ma-execute ang mga plano sa buhay. Amen. Number 2, ano ang extraordinary wisdom? Being aware of God's presence that will make you to choose to do what is right and pleasing to the Lord. Amen. Example ko dyan, amen, sa mga nagda-drive, amen, na mabilis magpatakbo ng sasakyan. Amen. Ngayon kasi, minsan mabigat yung paa natin. Napapabilis yung takbo natin. Minsan hindi tayo, pag-aware tayo na may camera, syempre, bumabagal ka. Tinatama mo yun sa speed limit. Pero, paano kapag merong mga hidden police? Amen. You're not aware. So, you're doing something na hindi tama. Amen. Pero, kung aware ka na may police dyan, tinatama mo kung ano yung mga dapat mong gawin. Amen. So, there is difference kapag may ina-acknowledge kang presensya. Halimbawa, police, alam mo kasing may authority yan. Paano kung si Lord ang ina-acknowledge mo sa buhay mo? Mahihirapan ka pa bang magdesisyon kung anong dapat mong gawin? Susundin mo ba itong amo mo na to kahit mali ang pinapagawa or hindi? God will give you extraordinary wisdom when you allow Him na i-guide ka. When you have a reverence, pag ina-acknowledge mo sa buhay mo, amen, palagi kanyang tuturo ang piliin kung ano ang tama. Amen. And number 3 explanation dyan, it is more valuable than gold and brings life and favor from the Lord. Sino dito ang gusto ng favor from the Lord? Have the fear of God. Amen. So may example tayo dyan. Next slide, please. Slide. Si Joseph the Dreamer. Sino po nakakakilala kay Joseph the Dreamer? Si Joseph the Dreamer, binenta siya ng mga kapatid niya. Yung sunod din po. Tempted by the wife of Potiphar and imprisoned by false accusation. Madami pong nangyaring hindi maganda sa buhay niya. Pero wala po kayo mababasa doon na sinumpa niya yung mga taong gumawa ng yon sa buhay niya. Bakit? Because he have the fear of the Lord. He trusts in the Lord. Mas pinili niya magtiwala sa Lord kesa gawin yung kung paano niya lalabanan yung mga situations niya in life. Amen. Kapag may extraordinary wisdom ka, yung temptation na kagaya ng ginawa ng wife of Potiphar, tatakbuhan mo. So, hindi pala lahat ng tumatakbo ay duwag. May tumatakbo ding matalino. May tumatakbo ding wise. At ganyan si Joseph the Dreamer. At ano ang ginawa ng Lord nung nakita ng Lord ang katapatan ni Joseph the Dreamer? Next slide, please. Nagkaroon siya ng wisdom to interpret dreams. Amen. Nung nakaraang araw, kahapon, yung ka-work ko, bigla niya akong inask. Sabi niya, Mabs, meron akong napanaginipan. Sabi ko, Lord, give me wisdom. Sabi niya, yung family daw niya ay, at saka siya nakakapit sa puno, tapos bigla daw malakas na hangin. Pero nung time na yun, sabi ko, Lord, anong dapat ko sabihin? Kaso, tinanong niya yung isa naming ka-work, ang sabi naman ng ka-work niya, ka-work namin pala. Sabi nung ka-work namin, ay,
sakto yun, nagpaparamdam yung nanay mo, gusto niyang ipag-pray mo siya. Sabi ko, Lord, allow me to say, para magampanan kayong dapat kong gawin. Tapos lumapit pa rin siya. Pero ina-explain niya na yung daw hangin na yun. Sabi niya, chinek niya kay Google. Ang sabi daw ni Google ay, it's about the Holy Spirit. Tapos nang binasa ko yung explanation doon, it's about the deliverance, yung hinati ang dagat by the strong wind. Southeast wind, yun yung humati sa dagat. Amen. Then, hindi man ako nagkaroon ng kagaya ni Joseph the Dreamer ma-interpret yung panaginip na yon. Ang binigay sa akin ng Banal na Espiritu ay power to pray. So, tinawag ko siya, nagpunta kaming staircase at nanalangin kami. Doon, naglaglagan ng kanyang luha, ang kanyang uhog. Amen. At alam kong nagkaroon ng kagaanan ng kanyang puso. Amen. So may kanya-kanyang wisdom ang ibibigay sa atin ng Lord. And also, Joseph the Dreamer, nag-interpret din siya ng dream ni Pharaoh. At dahil dyan, yung pangatlo, he becomes the ruler of Egypt. Amen. So kapag pala naging tapat ka sa anumang ginagawa mo, amen, merong pagpapala ang Lord na inilagay dyan sa buhay mo. Ang kailangan mo lang gawin, piliin mo lagi kung anong tama sa harapan ng Lord. Hindi yung tama sa kung ano sinasabi ng mga tao. Hindi yung tama na sinasabi ng mundo. Amen. Wala mang nakakakita sa ginagawa mo, kapatid. Nakikita ng Lord ang lahat ng ginagawa mo. If it glorifies the Lord, iaangat ka ng Lord. He will reward you. Amen? Have the fear of the Lord and do what is pleasing sa harapan ng Lord. Amen? And number 3, abolish all other kinds of fear. Sino dito ang duwag? Madaming kinakatakutan sa buhay. Takot kay Judith, kay Jonah, takot sa multo, kung damit. Minsan takot of the unknown daw. Amen. So meron palang dalawang klase ng fear. 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 Hindi. May dalawang klase ng fear. Ang unang klase ng fear ay fear of the world or the unhealthy fear. And fear of the Lord. Ay, sorry. Healthy yan. Ako. Di ko nakita. Healthy yan. Healthy fear. Okay? Baka. Healthy. Amen. So what is fear of the Lord? Fear of the world. Ito yung fear sa Judith, kay Jonah, fear sa katapusan ng buwan. Sige, ilabas pa natin yan. Amen. Fear sa katapusan ng buwan, fear na mawala ng trabaho. It's a lack of trust in the Lord. Amen. What else? Fear na iwanan, it's the hindrance to our life to walk with God. Meron tayong dyang verse. Amen. So ang verse natin dyan ay 2 Timothy chapter 1, verse 7. Basahin niyo po. God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Amen. Thank you, multimedia, sa very fast na pag-ayos. Amen. Ito pala yung mga klase ng fear na hindi galing sa Diyos. So kapag meron kang fear sa amo mo, fear sa situation mo in life, fear na mawalan, fear na manakawan, maraming fear, hindi yan galing sa Diyos. Kasi ang fear na galing sa Lord, yung fear of the Lord. Amen. What is fear of the Lord? It is trust in God. Oh, wait lang daw. Amen. So yun yung fear na aware ka sa presensya ng Lord sa buhay mo. Amen. That will renew your mindset. Itatama nun ang pag-iisip mo na kung natatakot ka sa mundo, piliin mo na lang na magtiwala sa Lord. It will make you stronger. It will make you bolder. It will remove and abolish all kinds of fear. Amen. So, naalala nyo ba yung kwento na, meron pala ditong verse. Psalms 115 verse 11. Ayan na, bumalik na.
Yan. Sige, basahin niyo po. Psalms 115 verse 11, 1 to go. You who fear the Lord, trust in the Lord. He is their help and their shield. Amen. Kapag pala may fear of the Lord ka at nagtitiwala ka sa Panginoon, siya palagi ang tutulong sa'yo. Wala kang dapat ikatakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Have fear of the Lord. Amen. So, meron ako diyang example. Ito, lagi ito nababanggit ni Pastor Don. Si Shadrach, si Meshach, at Abednego. Amen. Sila yung nagsabi, yung sikat na katagang even if. Amen. Sila yung, basahin niyo po, Daniel 3:17 to 18. 1 to go. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to deliver us from it, and He will deliver us from your majesty's hand. But even if He does not, we want you know, your majesty, that we will not serve your gods or worship the image of gold you have set up. They refuse to serve other gods. They have that kind of courage na sabihin sa hari na hindi kami sasamba sa Diyos-Diyosa na ginawa ng tao. Alam namin ililigtas kami ng Lord, pero even if He does not, kahit hindi niya kami iligtas sa point na yon, ilagay sa burning furnace, amen, ay hindi pa rin kami luluhod sa ibang God na ginawa lang ng tao. They have that kind of relationship and fear of the Lord. Kilala nila ang Lord. They know the Lord. Amen? So God saved them from that trial. Amen? Kapag kasi natetest yung faith mo at pinili mong lakaran yung faith mo, mararanasan mo ang pagsama sa'yo ng Panginoon. Pero kapag hindi mo ginamit ang faith mo, ano ang mararanasan mo? You will always have that fear and doubt in your life. Amen? So we do not live by sight. We live by Amen. So etong next slide please. Anong ginawa nitong tatlo? They fear not of the world, but they fear of the Lord. They trust in the Lord at higit sa lahat, in those moments na dapat natatakot sila, they declare their faith in God. Yan ang gusto ng Lord na ituro sa atin. Kapag may sitwasyon ka sa buhay mo na nakakatakot at hindi mo alam kung paano solusyonan, start to declare your faith in God. That is fear of the Lord. You trust in the Lord. Amen? At mararanasan mo ang pagsama ng Panginoong Jesus sa buhay mo. Just have that kind of faith. Amen. At syempre, kung meron tayong empowerment or fire of the Holy Spirit, meron tayong extraordinary wisdom, meron tayong we can abolish all other kinds of fear. Ito, napaka-special. We have reward. Amen. Itong woman na may 5 wise women and may 5 foolish virgin or woman. Amen. So sila ay yung 5 na wise may reward. Pero dun sa kabila, ang naranasan nila ay judgment. Amen. So don't allow na yung itinagal mo ng pag-aantay, amen, ay mabaliwala. Have the extra oil. Let the fire keep burning. Amen. Basahin po natin yung verse dyan. In Proverbs 22:4. Makikibasa, 1 to go. By humility and fear of the Lord are riches, honor, and life. Amen. So yan yung reward ng my fear of the Lord. Riches, honor, and life. But yan yung mga mararanasan dito sa mundo na to. Amen? Kagaya ni Solomon, dahil sa wisdom na tinanggap niya, siya yung naging pinakamayaman na naitala sa Bible. Amen? But more than that, sa next verse, maliban dyan, may great reward beyond this life.
Basahin po natin in Malachi chapter 3, verse 16 to 18. 1 to go. Then those who feared the Lord spoke with each other, and the Lord listened to what they said. In his presence, a scroll of remembrance was written to record the names of those who feared him and always thought about the honor of his name. They will be my people, says the Lord of heaven's armies. On the day when I act in judgment, they will be my own special treasure. I will spare them as a father spares an obedient child. Then you will again see the difference between the righteous and wicked, between those who serve God and those who do not. Amen. So, hinighlight ko po dyan yung mga reward those who feared the Lord. The Lord listened to what they said. Amen. Kapag pala may reverence ka or fear of the Lord will always listen to your prayer. Kung ano man ang ipinapanalangin mo sa mga oras na to, pinapakinggan ng Lord, ano man niyang laman ng puso mo. Amen. And also, yung pangalan mo is written in the book of life. Amen. And also, sabi ng Lord, they will be my people, my own special treasure, and I will spare them. Iingatan ka ng Lord, anumang mga battles mo in life, sasamahan ka ng Lord sa anumang mga pupuntahan mo. Ang kailangan mo lang, have the fear of the Lord, and let His presence dwell in you kung saan ka magpunta, to help you to choose kung ano ang dapat mong gawin sa mga sitwasyon na hindi mo alam. Amen. So, ang reward na kagaya nung sa 5, ibalik natin Sister Aina yung picture doon sa 5 wise women and 5 foolish women. Amen. Darating po yung panahon, amen, the time will come na sinasabi na yung pagdating ng ating Panginoong Jesus. Amen. Lahat tayo ay nag-aantay. Pero habang nag-aantay tayo, wag nating hayaan maging kagaya tayo ng foolish woman na nag-aantay nga pero walang extra oil. Wala sa kanila yung mark, wala sa kanila yung Holy Spirit, wala sa kanila yung fire. Tinitingnan ng Lord yung may mga ilaw. Hindi lang basta may lampara, kundi yung may ilaw na keep on burning. Amen. Huwag mong hayaan na masayang yung ipitinakbo mo na pagpunta. Amen. Merong time na darating at titingnan ng Lord, ano ba talagang ginawa mo habang nag-aantay ka? Nakikita ng Lord ang ating mga puso. Let our service to God be not like wood, hay, and straw na kapag dinarang sa apoy ay masusunog. Let it be like gold na kapag idarang mo sa apoy, it will remain as gold. Amen. So, have the fear of the Lord dahil whenever we have fear on the Lord, we have the fire of the Holy Spirit. Do not quench the fire of the Holy Ghost. Amen po. At yun lamang po for tonight. At inaanyayahan ko po si Reverend Pastor Don para po sa prayer and conclusion and opinion.